Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipunpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Biyernes ng ika-7 linggo sa karaniwang panahon, huling araw para sa buwan ng Pebrero. Bukas, panibagong buwan na naman tayo. Isang buwan ang nakalipas, kamusta po? Sino mga may asawa dito? Ano yung iba? Hindi na malaman kung asawa o ano kasi galit pa rin hanggang ngayon, no? Kasi magkahiwalay na. Pero yung, sana po, no? Kasi magandang unawain natin itong ating ebanghelyo ngayon dahil paulit-ulit na talagang binabalak ng ating mga mambabatas, no? Ng inyong mga pinipili at ibinoboto at ngayon ay pinaghahandaan ulit sino ba ang iyong pipiliin. Sila yung mga gagawa ng batas, mga mambabatas nga ang tawag. Kaya kailangan yung kinukonsider ano yung mga batas na gagawin nito. Kasi mahirap yung pagdating doon, pag ibinoto na, lalabanan na naman kasi kontra doon sa iyong paniniwala o kontra sa ating paniniwala. Kaya ngayon pa lang, dapat suriin na. Ito bang taong ito ay talagang pro-divorce, pro-family ba ito o anti-family ba ito? Kasi mayroon tayo ding batas, no? At ang batas na ito tungkol sa pag-aasawa
ay batas ng Diyos. Na kahit gumawa ang tao ng kung ano-anong batas, ma-justify lang na magkaroon ng paghihiwalay o divorce, hindi mababago ito. Walang sino mang tao ang makakapagbabago sa batas ng Diyos. Divine law. Malinaw po ba? Yan. Kaya sabi ni Jesus, pinapaunawa niya, bakit nagkaroon ng kasulatan sa paghihiwalay? Bakit ipinahintulot ni Moises? Dahil sa katigasan ng ulo. At para saan yung kasulatan? Para maprotektahan ang kababaihan. Dahil sa paghihiwalay, sino ba lagi ang talo? Babae. Kung sakali lang po, no, hindi ko alam kung ano nangyari sa buhay pag-aasawa ninyo. Pero dahil yan sa katigasan ng ulo. Yung mga padalos-dalos, yung mga dating, ay hindi, nagmamahalan kami, kaya kahit pinipigilan, pinagbabawalan kayo ng mga magulang ninyo noon, ay hindi, walang makakahadlang sa amin. Harangan man kami ng sibat. Okay, sige, pakasal kayo, mag-asawa kayo. 1 linggo lang, ayaw na namin. O, nasaan yung mga pinaglalaban ninyo? Yung pag-aasawa ay habang buhay. Till death do us part nga. Hintayin yung mamatay muna yung isa bago kayo mag-asawa ulit. Pero hindi biro kasi yung pag-aasawa. Yung isang tao, kikilalanin mo, paglilingkuran mo, ipagluluto mo, ipaglalaba mo, magtatrabaho ka para mapakain siya, magtatrabaho ka para maibigay mo yung magandang buhay para sa kanya. Hindi ito basta, ay, mahal namin ang isa't isa. Hindi ganun ang pag-asawa. Kaya nga, inihahanda muna yan. Bago mag-asawa, kahit nung panahon pa nila Jesus, bago mag-asawa ang isang lalaki, kasi noon po kasi, no, talagang, yung inirereto, ano ba tawag dyan, yung magulang, ipinagkakasundo ang kanyang anak. No, maraming ganun noon, na walang choice yung babae kundi sumunod. Kaya kapag ayaw na nung lalaki, ay kasulatan. Ay kawawa naman yung babae. Pues kaya nga may kasulatan para maprotektahan ang kanyang kinabukasan. Kaya nga 'di ba nag-ahati, 'di ba nagkakaroon ng paghahati ng mga properties kasi kawawa naman yung babae, paano siya? Pero hindi ibig sabihin, kaya nga pinapaliwanag ni Jesus, hindi ibig sabihin, pwede na kayong pumatol sa iba. Pwede na kayong mag-asawa ng iba. Maghihiwalay lang kayo. Ibig sabihin, okay, pinapayagan natin na maghiwalay. Maghihiwalay lang. Naiintindihan ba yung bahaging yon? Maghihiwalayin lang. Ilalayo lang sa isa't isa. Pero hindi kayo binibigyan ng karapatan na pumatol sa iba. Kasi kapag pumatol kayo sa iba, pangangalunya na yan. At yan ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Diba kasi, no? Ang mabilis. Sa ibang bansa na mayroong divorce, diba? Mabilis lang. Ayaw na natin. Ayaw na kita. Hindi na kita matagalan. Okay, divorce. Next month, may bago na. Hindi rin niya matagalan ng ugali mo. Divorce. I-resolve mo muna kung ano ang mga issues mo sa buhay bago ka pumasok sa isang relasyon. Asan yung mga asawa nyo? Hayaan nyo na sila. Basta't ikaw, manatili kang tapat sa iyong sinumpaan. Dalawa naman kasi kayong nanumpa sa Diyos. Ibigin kita sa hirap at ginhawa, di ba? Sa dusa o saya. Di ba? Dalawa kayo. Kung yung isa ay bumali ng kanyang katapatan,
mananagot sa Diyos. Kung ikaw iniwan ka niya, hiniwalayan ka niya, manatili kang tapat sa Diyos. Ano yung sabi kahapon? Meron tayong impyerno at langit. Kapag ang isa naging sanhi ng pagkakasala ng iba, doon sa impyerno ang punta niyan. Maging masaya na kayo. Para bang, ang saya-saya nyo noon, nung mag-asawa na, nawala na yung saya, na hindi na kayo makatawa pareho, na hindi na kayo makagimik pareho. Yan ba kasi ginagawa ninyo? Tapos kapag may sinabing batas, ay gusto namin ng divorce. Yes, yes. Tapos, body of Christ, amen. Salungat tayo, no? Kahit yung sa mga nasa abroad po, no? Maging tapat kayo sa inyong sinumpaan. Mahirap po yung 10 years, 15 years na kayo dyan, kaya tuloy, sasabihin ninyo, malungkot dito. Kaya papatol kayo sa iba. Di ba ganun maraming kwento ng mga Pilipino abroad? Dahil nasanay na magkahiwalay. Pero nag-abroad ka para sa iyong asawa, sa iyong pamilya dito. Huwag kang gumawa ng bagong pamilya dyan. Kasi maraming buhay ang ginagawa nating komplikado. Ay, buhay, no? Pero kung sakali lang po, ha? Kung sakali lang, medyo naligaw ang iyong asawa, ikaw, manatili kang tapat. Minsan pag may nagpapa-advise po, no? Kapag yung isang asawa medyo nagloko, tapos humihingi ng paghihiwalay, huwag mong payagan. Hindi ko sinasabing sumama ka sa kanya. Sige, magsama kayo, ipilit ninyo. Hindi. Huwag mong isuko ang karapatan mo. Hayaan mo. Parang alam mo yun, yung bang, hayaan mo, gusto nila yun, okay, doon sila. Pero ikaw pa rin ang legal na asawa. Ano't ano man ang mangyari, yung kinakasama niya, habang buhay siyang magiging, alam niyo na ang tawag doon. Di ba? Bakit sasabihin mo, para maging malaya na ako, hindi mo kinakailangan yung paghihiwalay para maging malaya ka talaga. Sila ang hindi magiging malaya. Ulitin ko ha, hindi ko sinasabi at hindi namin sinasabing magpabugbog ka. Maghiwalay lang kayo. Pero minsan naman, no, tingnan nyo rin muna ha, kung makadrama naman din ang marami sa inyo, no. Binubugbog po ako, hindi na po ako masaya sa kanya, ayaw ko na po. Minsan may mali naman pagtitiis dyan. Kasi unang-una, hindi naman pala kayo kasal. Anong pinagtitiisan mo? So wala pa tayo dun sa usapin di ba? Kapag hindi pa kayo kasal, hindi kayo mag-asawa. Kahit 10 na ang anak ninyo, kahit pa sabihin natin mayroon na tayong tinatawag ng mga legalities dahil nagsama naman na kayo. Sa mata ng Diyos, hindi kayo mag-asawa. Kaya malaya ka pang magdesisyon. Humanap ka, pumili ka pa ng isang taong nararapat sa iyo. Naintindihan po ba? Huwag nang maging bitter. Ilang taon na rin naman, di ba? No? Huwag nang bitter. Hayaan mo na yung lalaking nanloko sa iyo o hayaan mo na yung babaeng medyo nanloko din sa iyo. Hayaan nyo na sila. Ikaw, mabuhay ka ng may katapatan sa iyong sinumpaan sa harapan ng Diyos. Amen?